para ating hindi makalimutan. Because every time, every moment, every second, that is momentous. Yan is unforgettable experience natin sa mundong ito. Yan, tanda natin. Ang nangyari ngayon, hindi na maulit, at sa kinabukasan, iba na naman. So, living in God's promises. Yan po ang topic sa mga ganito. Living in God's promises. Sa Tagalog, pamumuhay sa mga pangako ng Diyos. Saan po kayo namumuhay? Bakit kayo namumuhay? Sino ba ang sinusunod natin sa araw-araw? Proposition, Hebrews chapter 10, verse 23, na ito ating maririnig. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako na yan. Bible reference, 2 Peter chapter 1, verse 4, King James Version, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang kita. Period. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli taos puso po ang bawat sa amin na nagpapasalamat sapagkat inibig mo na kami muling magkaroon ng kalusugan, physically, mentally, and spiritually, Lord. Na hindi mo kami pinabayaan sa loob ng isang taon, from January 1 up to this very moment. Ikaw ang aming Diyos na nag-guide sa amin. At ang aming pag-asa, ang aming kinabubuhay sapagkat kami namumuhay sa iyong mga pangako. Lord God, ang iyong banal na presensya, ang banal na Santong Espiritu ay kasama nawa namin sa mga sandaling ito. Na gaya ng iyong isinulat sa iyong banal na salita na kung saan ang dalawa o tatlong nagsasalita o nag-uusap at binabanggit ang iyong pangalan ay nasa gitna ka. Lord God, thank you for your presence. Thank you for your wisdom and understanding that you are giving to every one of us this very moment. In the name of Jesus Christ. Amen. Bakit ang mga tao po ay nangangako? Ano ang kahulugan ng pangako or vow? Taimtim na pangako. People vow to God with expectations. Tayo nangangako, ang mga tao daw ay nangangako sapagkat umaasa ng pagpapala. Or to seek favor. Humingi tayo ng pabor. Kaya tayo nangangako, Lord, I will serve you. I will do this, Lord. Sapagkat iniisip mo na magkakaroon ka ng pabor mula sa Kanya. But are warned to keep them. Kailangan ang pangako natin ay hindi nakapako. Tama po ba? Maraming tao nangangako, hindi naman tinutupad. Ang Panginoong Jesucristo nangako, natupad, pero siya pang ipinako sa krus. Dapat yung nangako na hindi natupad, siya ang ipinako. Yung nangako na nakatupad, siya ang ipinako. Human weakness. People sometimes promise out of haste. Kaya tayo nangangako daw sa pagmamadali. Alright? Weakness or to end arguments. Para mawala ang argumento, hindi tayo magtalo. Umuupo tayo. Kahit hindi naman yun ang nasa kalooban natin. Diba? Lalo na mga politicians, hinga ka ng tulong. Oh, madali lang yan. Tutulungan kita. Pero kalimutan na yan. Sa Book of Matthew, sabi nga dito, but Scripture teaches saying, a firm no, tandaan natin, a firm no is better than a broken yes. Yung pagkasabi daw ng sulit na hindi, ay mas maganda kaysa nag-yes ka, pero broken. Diba? Hindi naman nangyari.
A firm no is better than a broken yes. Matthew chapter 5 verse 37. Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Kaya huwag tayo basta mag-oo kung hindi naman natin gagawin. Bakit mahalaga ang mga pangako? Because they build trust. Yan ang number one. Bakit tayo nangangako? Upang mapatibay na ang tiwala sa atin. Upang magtiwala sa iyo, nangangako tayo. Di po ba? In a spiritual aspect, it reflects God's character. Pinapakita ang tunay na karakter ng Diyos sa salitang pangako. It is the basis for hope. Yung ang batayan ng pag-asa. Pag nangako ang isang tao, di ba inaasahan natin? Nangako tayo tulungan ang ating mga anak. Di ba sabi natin, anak, mag-aral kang mabuti at tutulungan kita hanggang makatapos ng pag-aaral. Ang anak natin talaga nagsusumika. Sapagkat yung pangako mo ay nasa puso niya, nasa isip. Di ba ba? Magsisikay siya. Gagawin ang lahat. Sapagkat nangako ang magulang, natutulungan yung kanyang anak. And that is and salvation in Christ. Yan ang batayan ng ating kaligtasan. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo, kaya nga naman nasa Kanya ang siyanawa sa ikaluhati ng Diyos pamagitan namin. Yan ay sulat ni Apostol Pablo. So, kung iyong mapapansin, ang mga Muslim, palagi nababagat yung inshallah. Inshallah. Ibig sabihin ng inshallah sa English, if God is willing. Hindi nagsasabi ng patapos. Inshallah. Pag tinigin mo, kailangan kong, halimbawa may employer ka, humingi ka ng increase sa salary, sabihin sa employer, inshallah, I will give you salary. Inshallah. Kaya nung mag-gira sa Gulf War noon, Persian Gulf, 1989, 1990, there will be a war. Kaya nagharapan yung Iraqi sa kayong Saudi. Ginamit yung inshallah. Sidik, pag sinabing sidik, brother, I will kill you. Sabi lang isa, inshallah. Papatayin nila, inshallah ba? Magpapatayan sila. Kahit sa pagpapatayan, inshallah. Yan. 10 mahalagang pangako ng Diyos. May pangako sa atin ng Diyos. Kaya nga dapat tayo mabuhay sa kanyang pangako. Number 1, God is always with you. Ang Diyos ay palaging nating kasama. Isaiah chapter 43 verse 2, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo. Yan sabi ng Diyos. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Nangyari ba ito, di ba? Kay may saksi na si Drag Abinigo, yung rinilit sa atin ng nanguna, si sister. O magniningas man ang alab sa iyo. Nangyari ito sa mga Israelites nung sila dumaan sa Red Sea. Na di ba? Tumawid sila sapagkat hinahabol ng mga Egyptians. Natupad ba ang pangako ng Diyos? Natupad! Natutupad ba sa atin ito? Bakit minsan hindi tayo nagiging tapat sa Kanya? Bakit tayo nagdadoubt na noong pang panahon sa Old Testament ay ang pangako ng Diyos ay nakikita na at ginagawa? Number 2, pinangako ng Diyos na ibibigay niya ang lahat nating pangangailangan. Philippians chapter 4 verse 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Minsan, nagpipray tayo. Matagal tayo nagpipray, subalit minsan, hindi natin natatanggap
ang ating hinihingi. Ibig ba sabihin, nabigo tayo sa Diyos? Binibigo ba tayo sa ating mga hinihingi? Hintayin natin. God is testing our patience, ang ating pagtsatsaga. Kaya may kasabihan, kapag may tsaga, may nilaga. Ibibigay niya ang lahat. Instantly, minsan. Agad-agad. Depende sa pangangailangan ng tao. Depende sa pangangailangan at sa iyong katapatan. Depende yan. And God knows kung kailan mo niya ibibigay. Pero yan ay natutupad. Number 3, lakas sa mahina or strength for the weary. Pangako niya yan. Isaiah chapter 4 verse 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanagana niya sa kalakasan. So yan, di ba tayo may kahinaan physically, mentally, and spiritually? Pero nandyan siya. Sa panahon ng kahinaan natin, sa panahon ng kabighatian, sa panahon na marami tayong dinadaanan sa buhay, hindi tayo pinapabayaan. Hindi tayo pininiiwanan sapagkat yan ay pangako niya. Bakit tayo narito? Ilang taon na ba ang iyabang lingkod? I'm more than 70. But I look like 21 years old. Joke lang. I'm strong, because ang pangako niya, siya sa buhay natin. I can run, I can bike, but I cannot swim. Hindi naman ako marunong lumaki. But I feel very strong. Bagamat ang ating external appearance ay tumatanda, alam ko na ba tayo magkakatulad ng damdamin. Ang ating puso na mula sa kaibuturan ay tayo'y parang nasa kabataan. Kaya may kasabihan, kabataan. Ano ibig sabihin ng kabataan? Bakit kabataan? Sapagkat kung ikaw'y kinakabahan, may kaba ka, bata ka pa. Kapag wala ka ng kaba, matanda na. Kaya kabataan eh. Yung mga kabataan, kinakabahan, kinikilig. Kapag kinikilig ka, you're still young. Kapag mahal. Kaya yan ay tanda na tayo'y hindi tayo nanghihina. Sapagkat yan ay kalakasan mula sa Kanya. And that is the promise of God. Number 4, unfailing love. Isaiah chapter 54 verse 10, sapagkat ang mga bundok ay mga papalis at ang mga burul ay mga papalipa. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. Ang aking mangtipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Sa ating lahat. Unfailing love. Hindi nagmamaliw na pag-ibig. Pag-ibig na hanggang walang wakas. Subalit minsan tayo nabibigo sa pag-ibig. Kaya naalala ko yung teacher ko sa Pilipino noon, na noon ako nagka-aral na high school sa San Jacinto High School, Ikaw Island, Masbate. Kasi tatlong high school na napag-aralan ko. Second year. Ang pangalan ng teacher ko ay si Mrs. Jess. Mrs. Jess, kung sa English is Mrs. Ten. Jess eh. Jess. Sabi niya, hindi ko yung makalimutan. So magaling siya sa Pilipino. Pilipino ang subject namin. Sabi niya sa amin, huwag kayong mag-alala kung kayo'y umibig at mabigo. Kahit ilang beses kayo mabigo, okay lang. At least nagmahal kayo. Mas mabuti yung nagmahal kayo at mabigo kaysa hindi kayo nagmahal magpakailanman. Diba? Maganda daw yung nagmahal ka at nabigo eh. Biguin ka, okay lang. Biguin. Tapos nagmahal ka.
kaysa sa taong ni kailanman hindi nakaramdam ng pagmamahal. Sabi nga ni Richard Nixon, if you take no risk, you'll suffer no defeats. But without risk, you will never have a success. You will never be successful without risk. If you take no risk, you'll suffer no defeats. But without risk, you will win no victories. Hindi ka mananalo kung walang risk. So we have so many challenges in this world. But we are ready to face that challenges. The more challenges we face, the more that we feel the power of God in us. Huwag lang mawala ang ating pagmamahal. Kaya may awitin, mawala lang ang lahat, maging buwan, araw o whatever. Huwag lamang mawala ang pag-ibig mo sa atin. Love conquers all. Di ba yan ang dahilan kung bakit tayo napalapit sa Kanya? Di ba yan ang dahilan kung bakit tayo'y minahal ng Diyos? Because of that love from our Almighty God. Yan naging susi para tayong magkakilala ngayon. Sapagkat narito tayo, hindi sapagkat kung sino man tayo anuman, but because God loves us. It is the love that magnetizes. Kaya nga ang isang taong may positive na aura o character para pag ikaw ay thankful or ikaw mapagpasalamat, may nagsabi niya para kang magnet na ang positive na mga bagay na elements mamamagnetize, kakapit sa'yo because you are a positive person. If you are a lovable person, love you will yayakapin ka. Love begets love. Amor con amor si paga, sabi sa Espanyol. A person who doesn't love will never be loved. Kapag hindi naman siya nagmahal, pati siya mamahalin. Kaya ang tao mapagmahal, minamahal din. Sapagat mapagmahal ka. If you are a lovable person, people will love you wherever you go. Because you are a good man. And there are so many positive people in this world. Unfailing love. Number 5, peace for those who trust. Kapangyarihan sa mga nagtitiwala. Isaiah chapter 26 verse 3. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasayo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Diba? Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Sapagkat pangako niya ito eh. Sino ang pinangakuan? Tayo! Na tumanggap sa Kanya. Kaya sa anuman ang mangyari, we have always peace in our heart, in our minds. And the Holy Spirit is always with us because He's the one who comforting us. Maging sa the deepest loneliness of our lives, so to speak. Maging sa pinakalaliman ng kalungkutan, hindi tayo papabayaan. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Thou art with me, thy rod and staff, thy comfort me. He is our comforter. In the midst of trials, in the midst of loneliness. Number 6, hope and a future. Pag-asa at sa kinabukasan. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Biro mo yan? That is a very powerful promise of God. Bakit hindi pa tayo mabuhay na masaya? Yan ang pangako at hindi yan tayo bibigoyin. Hope and a future. Without God, without Christ, there will be no hope. And we will never see our future. Tanda natin. Number 7, forgiveness. Pagpapatawad. 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Diba? Siya nagturo sa atin. Kasi
Pinangako niya yan. Kaya mayroon tayong power of forgiveness. Marunong tayo magpatawad. Kaya tayo pinapatawad ng Diyos sapagkat marunong tayo magpatawad. Natututo tayo sapagkat siya ang nagturo, siya ang nangako. At sinusunod na. And we're living in God's promises. And that is the promise of God. Number 8, protection. Pagkalinga o pagkupkup. Mga awit chapter 91 verse 11. Sapagkat siya'y magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Diba? May protection tayo. Pag alis natin sa bahay, kahit walang tao, Lord, ikaw nang bahala sa aming bahay. Ikaw nang bahala sa mga alaga namin, mga halaman, mga appliances, whatever. Ginagawa natin caretaker ang Diyos. Caretaker, parang katulog. may anak ka iniwan, Lord, ikaw nang bahala sa anak ko. Wala akong pambayad sa yaya. Yung Diyos ginagawa natin, caregiver. Diba? Diyos, bahala ka na. Mayroon tayong protection eh. Lord, papasok ako, pupunta ako sa ibang bansa. Bahala ka na sa akin. Ano man mangyari sa aeroplano, kahit walang piloto, karating ako doon. Because you are the pilot. God is our pilot. Kaya maraming tayo ditong OFW. Balik-balik, you are protected by God. Huwag kayo mag-alala. Pag may turbulence, air pocket, huwag kang mag-alala. Total, ikaw lang ng dadod. Kami wala doon. Dito kami. Kung matatakot. But no! Joking aside, God will protect us. Magkaroon ng turbulence ang ating buhay, figuratively and spiritually. Kaalisin ng Diyos na. Why? Because that is His promise. That tayo ipoproteksyonan. Whatever it takes. So, na tayo, number 9 na tayo. Hindi ko na makita ang outline. Nasaan na kaya? Okay. Number 9. Kasi 10 ito eh. Number 9. Guidance. Gabay. Number 9. Tandaan niyo yan. Sa next year, itatanong ko rin sa iyo niyan. Number 9. Guidance. Gabay. Mga awit chapter 32 verse 8. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Yan. Nakatitig. Yan. Tinititigan tayo ng Diyos. Pero siyang gabay natin. Siyang guide. Kaya nasa Proverbs chapter 3 verse 6. And everything you do, put God first. And He will direct you and crown your efforts with success. So we are very successful. Why? Because God is the one guiding us. Kung tayo makakapasa sa examination, gaano mang kahirap, board exam, bar exam, ano mang uri ng exam, huwag kayo mag-alala, papasa kayo. Pero kukuha kayo ng exam. Hindi pwede. Papasa ka, hindi ka na magtumuha. And 100%. At yan ay testimony ng mga pumasa sa LPT. Pumasa sila. Ang kailangan nila ay regalo. Nasaan na kaya? Number 10, eternal life. Ipinangako ng Diyos ang eternal life. John 3:16. Yan. Universal. This is a very popular reference in the Bible. Pag hindi mo ito alam, you're not really a Christian. John 3:16. Juan 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkakaroon o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Biruin niya. Pinangako ng Diyos sa atin. Eternal life. Sino ang makapapangako niya? Nakaraniwang tao. Sino? Only God can promise that. Are we living in God's promises? Tayo ba'y nabubuhay sa kanyang mga pangako?
kung hindi kailangan mamuhay tayo. Sapagkat 10 mga makapangyarihang pangako, yan ay matutupad. Eternal life. We are waiting for eternal crown. For the crown of life. Yan na lang ang ating hinihintay. And it will happen. Who is God? Sino ang Diyos natin? Our God is the God who created heaven and earth. And He is God who is a promise keeper. Our God is a promise keeper. Anong ibig sabihin ng promise keeper? Siya ang Diyos na tumutupad ng pangako. Minsan tayo nangangako sa Kanya. Subalit, minsan nakalimutan natin. Pero ang Diyos hindi kailanman nakakalimot. Because our God is a promise keeper. And His word is entirely trustworthy. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Joshua chapter 21 verse 45 King James Version, there failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Biro niya? Kahit nasa kanyang chosen people, hindi man lang siya nagpalto sa mga pangako niya. Sa Tagalog, walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinilita ng Panginoon sa sambayan ng Israel. Lahat ay nangyari. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen, unto the glory of God by us. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman, nasa Kanya ang siya nawa. Sa kaluluwalhati ng Diyos sa pamagitan namin. Tungkat, diba sa Romans 23? For all have sinned and come short of the glory of God. Tayong lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluluwalhatian ng Diyos. But now that we are living in God's promises, dahil sa Panginoong Jesucristo, ang hindi naabot na kaluluwalhatian na yan, dahil sa Kanya itinaas tayo para makita natin ang kaluluwalhatian ng Diyos na liwanag. Because of Him. Because of Jesus Christ. Siya. Itinaas tayo. Siya ang gumawa ng bagay. Yung hindi natin kayang abutin, inabot natin. He pushed us up. So let us keep it up, my brethren. Huwag tayong manghinaya sa mga oras natin dito. Huwag tayong manghinaya sa pirang inagastos natin sa pangangaral. Sapagkat wala yan sa mga kalwalhatian na binigay sa atin. Wala yan sa mga kaligtasan, sa mga pangako na yan. Bago tayo nagkaroon ng kasaganan, ipinangako kasi yan sa atin. Kung tayo may makikita ng mga kapatiran na mula from rags to riches, because God has promised to us that it will happen. Kung tayo may sumasagana ngayon, magpasalamat tayo. Sapagkat ang pangako niya ay natutupad. Kung tayo mang naging professional ngayon, nakala natin hindi natin maabot. Nung tayo nag-aaral pa, be thankful to God. Because His promise, He fulfilled His promise to you. Tanda natin na. Kaya nga, ano ang dumarating sa ating buhay? Ano ang ating natutunan? Ito ang conclusion na sasabihin ko. Learn, grow, improve, and be blessed. 4 na bagay. LGIB. Bakit tayo nabubuhay? Because we learn. We study. Study to show thyself approved unto God, unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Kaya tayo natuto nag-aral. Inaprubahan ng Diyos ang ating kaisipan. We renewed our minds.
Romans 12:2, di ba binabasa palagi yan? Ang mahirap sa tao, tumanda, hindi nagbago. The magic word of life of the human being is not to prosper in this world, and to become somebody and be known in the world. What profit a man if he shall gain the whole world and lose your own soul? But to change your life for the better. Ang maging magbago. Yan ang purpose to be transformed. That is the purpose of the Word of God. That anyone that learn and seek His kingdom, that man, that person will renew his mind at maging bago siya. Sapagkat yun ang kailangan. Pag hindi tayo nagbago, you will never learn. At pag hindi ka na natuto, you will never grow. Diba? Kaya tayo nag-grow because we learn so many things in this world. Kaya tayo nag-grow. Kaya bata, hindi naman lahat ng oras ay bata yan. Tinuturuan natin, pinapakain natin, lahat tinuturo ng kabutihan kung kaya siya nag-grow. Lumalaki siya, lumalago. And when you grow, you improve. Not only you're growing, you're maturing, but you're improving. And the biggest room in this world is the room for improvement, so to speak. Yan ang pinamalaking room. Bakit? Walang limit. If God wants you to be improved, there's no limit. Kaya may kasabihan, man's extremity is God's opportunity. Yung hindi natin kakayanin, pupunan ng Diyos. Sapagkat kung saan hindi natin kaya at maisip, doon papasok ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat hindi naman natin kaya. Because we have limited in everything. Limited sa education, limitado tayo sa material things. Hindi naman natin kayang lahat ng bagay sa mundo ay ating matutunan. There is no such factotum, so to speak. Walang taong knowledgeable ng lahat ng bagay. No one has the monopoly of knowledge and wisdom. Binigyan tayong iba't ibang talento upang tayo gamitin. Hindi lahat isang tao lang ang matalino at makapangyarihan at mayaman sa mundo. Lahat tayo payayamanin. Lahat tayo magiging matatalino. Lahat tayo magiging good servant. Because God wants us to be a good servant. Not only here in this world, but in the new earth in heaven. Walang hanggang tayo. That's why dito pala pinalalakas na tayo ng Panginoon. Pinupuspos na tayo ng banal sa itong Espiritu. Lahat binibigay na sa atin. Because God wants us to be there. Sa Kanyang kingdom. The kingdom come. That will be done on earth as it is in heaven. Ngito pala natin train na tayo. Kaya pagdating doon, hindi tayo anong gagawin namin, Lord? We know. Dito pala nag-aawitan tayo. Ang awit na inaawit natin, yan ang dadalhin natin doon. Yung pagpupuri na una sa puso natin, yun ang makikita sa atin. Kung dalisay ang puso natin, kaya sipag, yun ang kalulatian na hinihintay sa atin ng Panginoon. And we have learned, we grow, and improve. And what's next? Of course, we will be blessed. Anong sabi sa Beatitudes? Kung ating babasahin sa Book of Matthew, chapter 5, verse 3 to 12. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. We are blessed. Ito'y dahilan sapagkat natuto tayo, nag-grow tayo, nag-improve tayo. You cannot reach blessedness unless we have learned, unless we have grown, unless we have improved. You cannot be blessed. Gusto natin ma-blessed agad. Na hindi ka naman nag-aral, na hindi ka naman nag-grow, na hindi ka naman nag-improve. Jajak ka lang sa blessings. No! Marami tayong dadaanan. Mapapalad ang mga nangahahapis sapagkat sila'y aalawin. Yan. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin niya ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauhaw sa katwiran sapagkat sila'y
bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapapayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katulan sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin, dahil kay Jesucristo. Magagala kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat kayo din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Di ba? Napakaganda. Hindi lahat ng mga alagad ng Diyos sapagkat tayo blessed, hindi na tayo dadaan sa mga kapighatian. Maging sa Apostol Pablo. 3 times siya nanalangin. 3 beses siya humingi ng lahat ng panalangin sa Diyos. Lord, heal me. Pagalingin mo po ako sapagkat siya mayroong tinatawag na thorn in the flesh. Tinik dahil sa kisatanas, ayaw sa kung iyong babasahin. Thorn in the flesh. He pleaded God 3 times to heal him. Kalala natin si Apostol Pablo. Subalit, hindi siya pinagaling. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At mayroon pa siyang sinabi doon, my grace is sufficient to you. Di ba? My grace. Saan ba yun? Hanapan natin. Hindi pinagaling sa Apostol Pablo. Kundi sabi sa kanya, ang aking biyaya ay sapat na. Sapat na. Para siya'y palakasin ang kanyang 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Napakaganda po nito. At siya'y nagsabi sa akin, ito, babasahin ko po from verse 7. At nang ako'y huwag magpanalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas. Tandaan nyo yan. Upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus akong nagmamapuri. Bagkus akong magmamapuri. Na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ano pa ang lesson dito? Anong implikasyon? Si Apostol Pablo is one of the greatest apostles in history. Subalit bakit siya nagpapagaling, siya pa rin naman ay may karamdaman na hindi gumagaling. So the greatest implication of this, my brethren, kapag sinabi ng Panginoong Jesucristo na biyaya ko ay sapat na. We can serve God even we have infirmities. Kahit tayo magkaramdaman, hindi magiging dahilan para hindi tayo makapaglingkod sa Kanya. Kahit na hindi malis ang sakit. Di ba ang turn in the flesh, para kang, kumbaga sa Bicol, garo kang na saluksukan. May dipisilong baga ang nasaluksukan ng kahoy, makulo. Yun ang naramdaman niya. Hindi matanggal-tanggal. Turn in the flesh. But it doesn't mean that Apostle Paul will divert o kaya aalis siya sa paglilingkod. The more
na naging malakas ang kanyang pananampalataya. Hindi maging dahilan ng ating karamdaman. Lahat tayo nagkakaroon ng mga kadahilanan. Lahat tayo nagkakaroon ng mga struggle. Lahat tayo may pinagdadaanan. Ay ba sa atin, nagda-dialysis. Ako'y nasasaktan. Na si Brother Tony Binas hindi makalakad. But so, ako talaga humiyak. So, I need your healing power for our elder Tony Binas. Wala siya dito ngayon, kapagkat hindi siya makalakad. Let us always include him in our prayers. We must pray all of the families. Hindi ko nababanggitin. Kahit wala tayo dito pag Wednesday para sa panalangin, magkaisa tayo, sama tayo na roon. Na mga yan, nagbibigay dahilan para tayo makaiwas sa paglilingkod. Kailangan natin ng mga elders, deacons. Lahat tayo kailangan ng Diyos. Huwag tayo mahiwalay. Yung mga puot sa dibdib, huwag maging dahilan sa atin na hindi tayo mag-attend. Kung may tampo tayo, alisin na yan. Hindi nyo ba naalala ang pangako ng Diyos? Tinik lang yan, sabi ni Apostle Paul. A thorn in the flesh. But it will never prohibit him para siya'y mawala sa paglilingkod. Until the end of his life, binigay niya ang kanyang buhay. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoon. Ang sa kanyang biyaya ay sapat na sa atin. During our weaknesses, He's there. Saan man tayo tumungo? We'll pray for the preachers, the family of Binas. Tadino. Hindi ko na isa-isahin. All our families, banggitin natin yan sa prayer before we sleep at sa ating pag-gising. Panalangin natin. The whole congregation, not only in Tigawang, there's a Presbyterian Trinity all over the world. Satma. Huwag tayo maging selfish o conceited. Kaya nga nabanggit yan. Binibigay ng Diyos ang mga kabigatian sapagkat hindi nyo ba napansin nang sabihin yon na at nang ako'y huwag magpalalo. Anong ibig sabihin na huwag magpalalo? Para hindi ka mag-isip na napakagaling mo. Yung iniiwas ng Diyos ang magiging self-conceited tayo, self-centered, and self-righteous. You will never be righteous in the sight of God. Not sariling effort natin. Wala tayong nagawa. 100% siya ang may gawa. Purihin natin siya. Wala tayong nagagawa sa mundo. Zero! Lord, we have done nothing. Because you've done everything for us. Sino ba tayo? Saan ba tayo patungo kung wala siya? So we must help each other. Love each other. Alisin ang mga anik-anik, mga cobweb sa ating puso. Linisin natin yan. Because we will face another challenge for the next year. Another year. Another challenging year. Hindi natin alam ang mangyayari. But we know in our heart, in our soul, and we are living in His promises. Sapat na yan para tayo magmasaya. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo tumayo at tayo manalangin. Amang banal, Diyos na magpangyarihan sa lahat, narito ang iyong mga alagad, mga anak, na kung sasamang galing sila, subalit tinipon mo, dahil ikaw ang lahat sa aming buhay at makapangyarihan, na kung wala ka, wala kaming magagawa. Salamat sa mensahe na ginamit mo na daluyan ng abang lingkod upang ang lahat sa amin ay matuto. Matuto kami, Lord God, sa aming pag-aral ng mga salita. At kami mag-grow na lang. Nawa mag-grow kami, maging mature enough spiritually, at mag-improve and be blessed sapagkat ikaw ang lahat sa amin. At ang pangako mo ay ang aming ikabubuhay ngayon at magpakailanman. Sa banal na pangalan ni Jesu Cristo. Amen.